Isaiah 49. Let's start in verse 1. Isaiah 49, verse 1. Listen to me, all you in distant lands. Pay attention, you who are far away. The Lord called me before my birth. From within the womb, He called me by name. So, mao ni ang giingon sa Dios sa chapter 49. Hello, nga maminaw gyud sa Dios ang tanan nga naa sa kayutaan matud pa sa layo ug sa kining mga lain-lain nga dapit. The Lord called me before my birth. So the message of God this morning is about, our topic is about called by God from the womb. Tinawag sa Dios sukad pa sa taguangkan sa iyang inahan. Called by God from the womb. The Lord called me before my birth. Gi-announce niya nga gitawag na siya sa Dios sa diyang naapa sa taguangkan sa iyang inahan. From within the womb, He called me by name. Naapa siya sa tiyan, gitawag na ang iyang ngalan nga mahimong usa ka alagad sa Dios. So, naay mga tao nga naanay calling before pa siya na tao. Because needed ang iyang pagkatao, needed ang iyang pagkasiya sa planos Ginoo. So, ingana si Lord nagaplano para sa kaayuhan, sa katawan, na naa siya'y gitawag para gid makadala sa imong mensahe nga mapadangat nga walay sala-sala para dili ang tao magpabilin nga mag-enjoy sa sala. Hallelujah. So, called by God from the womb. So, Isaiah was called by God from the womb. Itawagit siya sa Dios bisag naa pa sa tataguangkan sa iyang inahan. Naa na siya responsibility nga ipabuhat. Naa na siya assignment, naa na siya call, naa na siya destiny to become a servant of the Lord. And then in verse 2, He made my words of judgment as sharp as a sword. He has hidden me in the shadow of His hand. Ipadayag diri that as called by God from the birth, ingon dinhi nga gidayag na sa Ginoo nga ang mga pulong nga mugawa sa baba sa Dios sama kahait sa espada. So dili atong sabtan in bersikulo nga naay mga alagad si Ginoo ang mugawas is sharp. Ang word sharp as sword. Naay mga items dinis kalibutan nga hait yun na kinahanglan hait aron mahimong huslan. Walay pulos imong sundang, imong kutsilyo, imong gunting nga habol. Dili na bisag dako imong gunting kung habol, walay pulos. Kasulay mo gamit og gunting habol nga mubawog lang ang imong guntingon, di gid siya makuan. So nga naapoy mga alagad si Ginoo gitawag ni Lord nga ang mga pulong nga hait mapalangat para gyud sa kaayuhan sa tao. During the time nga ang naay operation naay operahan, dili pwede nga ang mga tools, ang mga items na gigamit sa doktor o sa mga assistant niya is habol. They are all sharp. Hait yun. Nga naman, because inga na sila ka-needful. So it's wrong to say nga, di ko ganan anak alagara. Di ko ganan anak pastor. Di ko ganan anak kuhan kay hait kay manulti. Kung ingana ta manulti, ang sa daw, nakasala ta, wa ta kasabot. Kay basta ingana kasulti kita pa ingay. Kasi na, madutlan anang pulong sa Ginoo. Nganong itawag si Isaiah, tungod kay sayang nga moment, hantod dagdako siya, magpagamit na sa Ginoo, ang makatawhan nga iyang walihan, ingana katiga, kinanglan, nag-sharp sword, sharp word. Hello? Diba? Now, ingon din He has made by words of judgment as sharp as a sword. Isip tinawag sa Ginoo, ang iya daw mga mensahe, hait or dili? Hait.
Na mga alagad si Ginoo nga gi-judge, gi-criticize tungod kay hait ang mugawas. Nga naman, tungod kay ang anak na sila ka needful sa mga taong tig-anak kay sana. Amen. Hello? Bisan kita, we need sharp items para magamit nato as needed. So, ito di, kung sa daw kuno, wapa na function, naglag na po. He has made my words of judgment as sharp as a sword. In other version, in ESV, He made my mouth like a sharp sword. Gihimo niyang akong bakbak sama sa hait nga espada. Nga ang mugawas gayud is sharp kaysa nan. Hait jud kaysa nan. Hello? Nga ang gahi madutlan jud. Amen. Sa hait nga pulong ang gahi madutlan jud. Ingana siya. Wala ang Ginoo na sayop sa pagtawagin sa tawag niya, gamiton niya para gyud sa needs sa mga tao nga lain-lain o level, lain-lain kategory, lain-lain status sa iyang kinabuhi sa iyang pagkatika. Umatod pa sa pulong sa Ginoo, He has made my mouth like a sharp sword. Ihimo niya akong baba nga hait sama sa espada. Na ay mga gagmay nga object nga hait, na ay mga dagko nga object nga habol. Basta importante is kinahanglan hait ready to be used. Amen. Called by God from the womb. Nga naman, nangita gid siya og katapat. During the time sa Duterte nga panahon, kung dili nga to ka-strong si Duterte, dili gito makuan ang drug. Gi-raise ni Lord para sa kayuhan sa tanan. Kung na-gi-raise niya ang president, naapod siya, mga alagad niya sa gobyerno, naapod siya gi-raise ng mga alagad niya, nga ingana ka sharp, ingana ka isog, mupadangan sa pulong sa Ginoo para sa kayuhan sa tanan, nga di na magpabdayon sa sala, muhunong sa sala. Una, it's wrong to say, hindi ko ganag alagad si Ginoo, sige lang upang igo. Kaya kasi dili gusto maigo, kato pong mga tiga. Hello? Kasi nakadlok ni Duterte, kato lang mga dautan. Oh. Kinsay dili ganahan sa matarong, kato lang dautan. So if we don't like sa alagad si Ginoo, nga tarong nga gitawag sa Ginoo, it means ang atong spirit, dili insakto. Hello? E nga na rapag ila. Ino sa pulo si Ginoo, you will know those who are led by the Spirit of God, or the children of God are led by the Spirit of God. Ang leading sa Holy Spirit is dili maghatag na to reaction, but enter action. Lahi ang mag-interact kaysa reaction. Lahi ang interaction kaysa reaction. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Now, let's see ngayon din sa verse 2, nga gihimo niyang ang akong baba nga hait sa espada. Isaiah 51:16, Isaiah 51:16. Let's proceed to Isaiah 51:16. I have put my words in your mouth and hidden you safely in my hand. Akong ibutang akong pulong sa imong baba. I have put my words in your mouth. Kasi ganyan si Isaiah. Ang akong pulong gibutang sa imong baba, because the word of God is also sharp. Hait. Nga naman, para duslakon kining garbo is hait man na siyang garbo. Masala ka nang gahi man ang garbo, by the way, gahi ang garbo. O kinahanglan nga maigo sa sharp sword by the word of God. I have put my words in your mouth. Kana lang sa tamag focus. Na ay mga alagad si Ginoo, nga diin grabe ka sharp ang pulong si Ginoo, kaingana ka needful nga ma-deliver ang message para ang pagkatiga, ang pagkagahi, ang pagkaastig sa tao is di magpabilin. Kay remember, walay mga garbusa, makasakas langit. O sa inungdan nga na, hagsa si Satanas,
o iyang mga katrupa nga ni panig sa iya, iyang ka-team, iyang kaalyado, because of pride. Because walay garbusa-garbuso nga pwede atog langit. Ang pagtudlo ni Lord sa ato, humility, humility. Mudawat ta, madinawaton ta sa pamaagi ni Lord. Dato, ang mga foolish, masuko o badlungon, apan ang maalamon, malipay kong badlungon. Kinsa man ang malipay badlungon, ang naipagpaubos. Ang mga garbusa-garbuso, dili gisa malipay o badlungon. So to, He made my words as sharp. Okay, sa Isaiah 51:16, pero let's go back sa Isaiah 49 verse 2. He made my words of judgment as sharp as a sword. Giisip, gihimo na hupulong, matod pa as sharp as sword. He has hidden me in the shadow of His hand, matod pa sa pulong sa Ginoo. Iya kong gitapigan, diya sa iyang sa landong sa kamot. Nganong man gitapigan? Because daghan tao galagot sa iya. Because of His message of judgment. Sword. He has made my words as sharp as sword. Di mo na kong pulong hait sama sa espada. Now, if you know Isaiah, grabe good ang iyang pulong kahait yun. Imagine na. Okay, let's see the Isaiah chapter 20 ba to? Second Kings, Second Kings chapter 20. Second Kings chapter 20. Second Kings chapter 20. Unsay papel ni Isaiah. Chapter 20 verse 1 to kining verse 1 lang sa. About that time Hezekiah became deathly ill, and the prophet Isaiah son of Amos went to visit him. Niabot ko ng panahon nga si Hezekiah nagsakit o ikamatay gid ang iyang balatian. Pero si prophet Isaiah nga anak ni Amos went to visit him. Niadto aron bisitaan siya. He gave the king this message. Bisita siya kay namin mensahe. Bisita siya kay namin mensahe. Unsay mensahe ni Lord kang King Hezekiah? This is what the Lord says. Set your affairs in order, or you are going to die. Dili na basta-basta nga message. Sakit na siya. Siya ray nakaingon ana. Hari ang giingnan. Sakit kay nga message oy. Pangandam na malngari. Kay imong balatian magatod dimos kamatayon. You will not recover from this illness. Di naka maulian anang imong sakit. Wala gid niya gitipas-tipas na istorya. Direct. Sakit na oy. Because ito, ang iyang pulong sharp as a sword. Wala gid niya gituyok-tuyok ang istorya. Go directly. Ang mensahe si Ginoo nga gipadangat kanimo through me nga mamatay ka, di na ka maulian sa imong sakit. Sakit na oy nga istorya. Hello. Verse 2. When Hezekiah heard this, he turned his face to the wall and prayed to the Lord. Remember, O Lord, how I always have been faithful to you and have served you single-mindedly, always doing what pleases you. Then he broke down and wept bitterly. Sakit to nga pulong. Pero, unsa may resulta? Wala nakapa-react ni King Hezekiah. Nga nung wala man siya na-react si Hezekiah. Si King Hezekiah, by the way. Because naa siya humility. Naa siya mapausanon nga espiritu kaising-kasing. O garbuso pa si King Isaiah. Pwede na gito niya birahan si Isaiah. Nga, unsa po na imong mensahe, di man na maayo, bad news man na. Hello?
So ato makita no, truth is sometimes painful. Ang kamatuoran, sakit, usahay. Pero ang sinahitabo, kadtong mensahiya, nagpadangat ni Hezekiah nga mainampuon. Nagampo siya. Wala siya na hadlok, kundi nagampo siya sa Ginoo. Og sa diya nagampo siya. Ang iyang pag-ampo is makita nimo ang iyang mabadinawaton o pagkamapawsan. Kay ang mapawsanon maura may madinawaton. Amen. Ang mapawsanon maura may madinawaton. Lord, how I have always been faithful to you. Lord, kabalo ka nga matinud-anon ko nimo. Nag-alagad ko nimo nga kinasing-kasing. Naggibuhat nako ang tanan nga makapahimuot kanimo. Perting hilaka din niya. Si Isaiah ra ang nakapa hatag ato nga mensahe. Duol siya sa hari, wala siya kahadlok-hadlok. Because sometimes ang atong courage maunay isa ka asset kay gamiton tos Ginoo. Maisugon ta, dili mo sukol, maisugon ta nga mupadangat sa mensahe nga insakto sakit magdili sa mga tao nga ang atong gipadangatan ni Lord. Nindot pa nang natay kaisog. Pero kaisog para sa Ginoo, di kay kaisog para sa kanang sana kining kaisog sa atong kinaiyang bisag sayop ta ato igapong ibabaw nga sakto ta. Hello, tinuod na. Our courage is really needed. Pero kinahanglan nga si Lord makagamit ani nga courage dili ang yawa. Amen. Pwede magamit sa yawa atong courage ang atong kaisog. O salamat sa Ginoo ang nakagamit sa courage ni Isaiah. Si Lord. Hello. Ang nakagamit. So sinahitabo nga sa diya nagampo si Hezekiah o naghilak siya paghuman. Tanawa si Isaiah nga obedient for verse 4. Humagampo ni Hezekiah, but before Isaiah had left the middle court. So wa pa si Isaiah nakalakaw dito sa tunga-tunga gid sa courtyard dito sa palasyo. This message came to him from the Lord. Go back to Hezekiah, the leader of my people. Tell him, this is what the Lord says, the God of Israel, the God of your ancestor David. I have heard your prayer and seen your tears. Okay. Next verse. Ako nadungin na siya, nadunggan na ko yung mga pag-ampo. Nakita na ko yung mga luha. I will heal you, and 3 days from now you will get out of bed and go to the temple to the Lord. Di ba balik na po siya sa Ginoo? Siya balik dito. Ina si hari. Nga ako nadunggan ang imong mga pag-ampo. Nakita na ko imong mga luha. So naay mga panahon nga mamatay na gid unta gid. Sa to, dili man to bakak ang giingon ni Lord kang Hezekiah nga mamatay na siya. Di gito bakak, wala gito drama, dito prank. Tinuod to. Pero kay nagpaubos si Hezekiah kay naapod siya mapaubsanon nga kasing-kasing. Wala siya nagwinta ni Lord nga unsa man ni Lord, uy. Gampo daw siya nga Lord, kabalo ka matunod-anon. Wa pud siya nangayog, ayuhon siya. Wa pud siya naingon nga ay sa pagpatya. Iyan ang isa-isa yang inagis Ginoo nga mapaubsanon. Pero sa ning Lord, nakita ni Lord ang iyang mga luha. Nadunggan niya ang mga pag-ampo. Umutoy, giingon ni Lord, I will heal you. And 3 days from now, tulog ka adogi kan karon. Barog na ka, makatindog na kas imong, ida sa to bedridden gid siya, and go to the temple of the Lord. Kasi daw siya mainampuon. Inimbahon si Hezekiah. Isog siya. Can connect to the king. Na siya access sa king. Dili tamad siya sa tao nga nung naabot na siya dito. Ang atong connection is really God planet. Ang Diyos nagplano. Kung ingana ka ka-strong, ingana ka kaning useful ni Lord for that connection. No matter what the people will say, just stand
for God's purpose. Balag kung sa kasulti sa tao. Why? Ang tao, di man gina mo undang po sa istorya. So to just listen the voice. So to, my sheep hears my voice. Ang akong karniro mamati sa akong tingog, dili tingog sa mga tao. Nga di makahatag og stress. Makahatag og discouragement. So let's go back to Isaiah 49. My words, my mouth is like a sword. The called by God from the womb, nga si Isaiah, ang iya punong pulong, ang iyang pulong sama sa kahait sa espada. Sama kahait sa espada. Nga grabe yun siya mag-istorya. Munang ang uban, dili ka, dawat because of the sharpness. Tungod sa kahait. And also si Jeremiah. Okay, called by from the womb. Kung imong kabalo mo ni Isaiah o ni Jeremiah, nagsunod naman na sila. Uman kang Isaiah si Jeremiah. Mga strong prophet, isog, courageous. Let's have this. Jeremiah chapter 1 verse 5. Hello. Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Okay. I knew you before I formed you in your mother's womb. Ingon si Lord. Nakaila ko nimo sa wa pa ka nataw sa dang giapa ka sa tiyan si mong mama. Before you were born, I set you apart. Sa wa pa ka nataw ako na kang gilain. Ug ayilag kalain. And appointed you as my prophet to the nations. Ang iyang tawag propeta sa kanasuran. So bisag asa nga nasod siya magamit. Natay designation, natay assignment. Before ka na tao na kay tawag. Abi na to, ordinary na nga tao. Pero sa excuse ni Jeremiah, verse 6, O sovereign Lord, I said, I can't speak for you. I'm too young. Sa Lord, dili ko ka, buhat sa imong duwa ba nako? Dili ko maka-istorya kay batanon pa ko. Oh. Matod pa. Dili kuno siya maka-istorya. But the Lord replied, don't say I'm too young, for you must go wherever I send you and say whatever I tell you. In verse 7. Ang excuse ni Jeremiah, wala gidawat. Kay determined na si Lord sa iyang tawag, gasya gyud si Jeremiah na ibulhaton. Na mga excuses. Ingon si Lord, ayaw o ingon nga batanon ka pa. For you must go wherever I send you and say whatever I tell you. Dili mapugnan ang plano sa Lord o ang pulong sa Ginoo ipadangat bisag mo excuse ta. Nganong gitawag si Isaiah o si Jeremiah, pari-pareha ra sila. Na sharp ka ilang pulong. Ingana sila ka courageous, ingana sila ka iso. Na dili sila mo screen. Dili sila mo sala sa pulong sa Dios. Wala say kahadlok sa tao ang ilang kahadlok sa Ginoo. Hello. Let's go back to Isaiah 49 verse 2. He has hidden me in the shadow of His hand. Gitapigan niya ako sa landong sa iyang kamot. Why is muna na ang assurance? Kay sakit man siya magwali, daghan kay nga tao na masuko niya. Pray the Lord. He has hidden me in the shadow of His hand. Bisan tuod ang mga tao na masuko sa iyang wali kay sakitan. Halos patyon siya. Ingon ang Bible, He has hidden me in the shadow of His hand. Na an assurance of His protection. Always remember this, that as long as we have obedience unto the Lord, no matter how many people will try to kill us, they will not succeed as long as God is with us. Bisan pag ipabarang tanila, dili magbalampuson tungod kay ang Ginoo atong protector. Hello. He has hidden me in the shadow of His hand. Gitepigan niya ako sa landong sa kamot. I am like a sharp arrow in His quiver. Ingana siya ka isog, ingana siya ka hait nga bangkaw.
Nga yung pulong grabe gid ka, sharp. Kung magtuli, kaya nga pa sa Bible, tulion man sa New Testament, tulion kasing-kasing. Sa New Testament, sa Old Testament, tulion jud ang mga laki. Kung pagtuli, habol, ano siya ba mahitabo? Pastilan, mabunog yun in tawon. O ma-infection na lang. Pero gait, dali ra jud. Hello? So, nga na, during the time ang pulong si Ginoo i-deliver sa ato kay ginatuli ang atong kasing-kasing. Di ba kung matuli? Samdan. Samdan, di ba? Samdan. Tahion. Human samdan, tahion. Pagtahi sakit, gyapon. Pero upon the time of there is healing. Naipanahon sa pag-ayo. Matod ba sa pulong sa Ginoo? Okay. So, the call by God from the womb is Isaiah, o i-deliver ang yung message as sharp as a sword, matod pa sa pulong sa Ginoo. And let's see the Isaiah 31 verse 8. Isaiah 31 verse 8. The Assyrians will be destroyed not by the swords of men. The sword of God will strike them, and they will panic and flee. The strong young Assyrians will be taken away as captives. Ang mga Assyrians kuno, mga laglag. Dili kuno sa espada sa tao, but by the sword of God will strike them. Kung Diyos masuko na, dili na madala sa mga tawhanon nga pamaagi. Ito, ang espada sa Ginoo mo igo, mo bira nila, o hangtod nga sila manggi, mo kalagyo, matod pa sa pulong sa Ginoo. Nga nasa tinuod si Lord, He is really so good. He's strict, but He has love. Stricto ang Ginoo, pero na siya gugma. Dili ta niya ipalaglag kung mag-obey ta niya. Okay. Now, let's see the other verse. And Hebrews chapter 4, verse 12. This is in relation about the sword. The word of God nga ipagawas ni Lord sa mouth ni Isaiah is as sharp as sword. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than two-edged sword. May mga panahon na dili kita kalikay o di ta ka-expect ang pulong sa Ginoo pati yung haita butusok sa atong kasing-kasing. Because ingana kanidful nga naitusuko sa atong kasing-kasing kay rong atong garbo mabungkag og di na ta magpabiling garbuso-garbusa. Hello? It is sharper than two-edged sword. The word of God. Buhi gid siya og panggamhanan. Nga og hait pud sa duay espada. Cutting between soul and spirit. Mo tulisok sa kalag og espiritu. Asa man atong soul, sa atong mind. Kini atong mind grabe garbo. Diba? Kasagara sa garbuso, walay gugma, walay affection. Oh. Sila lang nanigurog ilaha. Iyan na. Iyan ko ng atong soul, ang atong mind. Iya yung tuslukon. Para ang atong hatred, ang atong pride, ang atong wrong principle. Iyang putlon. Tagod-daguron. Para mawa na o mailisan o right principle based in the scripture. Hello, the call by God from the womb has a strong, bringing the strong message like a sword, matod pa, to the stubborn people. Di naman kinanglan og sword to mga dili tiga. Amen. Hello, di naman kinanglan sword ang mga tiga.
cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Ato pa sa pulong sa Ginoo. Ma-expose atong mga hunahuna sa atong inner thoughts and desires. Muna nga, kabalugid si Lord nga dautan og mga laraw. Muna gusto nyo ikat, dili magpadayon. Hello? Ikat ang daotang mga laraw na ay intervention ni Lord. Na ay intervention ni Lord. So that wickedness will not succeed. Ang kadautan dili magpadayon. Matod pa sa pulong sa Ginoo. Let's see the Hosea chapter 6 verse 5. Hosea chapter 6 verse 5. I sent my prophets to cut you to pieces, to slaughter you with my words, with judgment as inescapable as light. Ipadala na ko akong mga propeta to cut you to pieces, to slaughter you with my words. Sakit kayo na, oy. Akong gipadala, ako mga propeta, to cut you to pieces, to slaughter with my words. Nga naman, ingana naka-worse ang katawan si Ginoo. Grabe naka-sharp ang iyang pulong, ang iyang mga prophets gipadala ko niya, kay para lang yun nga mapadangat nga ang Diyos na suko. Bringing the word of judgment, a sword, as sharp as sword, matud pa. Because grabe na ang rebellion sa mga katawan sa Diyos. If there is no rebellion, the message is not that strong. Hello? That is why, let's go back to Isaiah 49. Our topic is about called by God from the womb. Okay. Si Isaiah is gitawag siya sa Ginoo gikan pa sa womb. O sa to, he made my words, ihimo na akong mga pulong sama sa hait sa espada. He has hidden me in the shadow of his hand. Gitapigan niya ko sa landong sa iyang kamot nga naman. Dagan kay mga tao na suko niya. Pero gusto pat yun siya. Pero tungod kay gitapigan ba siya sa landong sa kamot sa Ginoo? Wala. I am like a sharp arrow in his quiver. Let's proceed to verse 3. And he said to me, you are my servant Israel, and you will bring me glory. The called by God, matud pa, to bring God's glory. Itawag siya sa Ginoo para magdala sa himaya sa Ginoo. Ang Ginoo mahimaya. So kung walay mga taong alagad sa Ginoo nga iyang gamiton, digid mahimaya ang Ginoo, ang yawa naging mahimaya. Mag-rejoice, mag-cheer up ang demon spirit kay wala may makapakgan. And you will bring me glory. Maghatag ka na kong himaya kay mayaan. Matod pa sa pulong sa Diyos. In verse 4, ingon siya, nag-reply siya. I replied, but my work seems so useless. I have spent my strength for nothing and unto no purpose. Yet I leave it all in the Lord's hand. I will trust God for my reward. Ingon sa Isaiah. Pero nga akong buhat murag wala may pulos. Grabe na akong paningkamot, grabe na akong kahago. Pero murag wa may napaingnan. Kaya nga naman, unsa di nga nung ingana ang sinultian. Nga nag-ingana yung sinultian. Tungod kay Isaiah chapter 6, matod pa sa pulong sa Ginoo, katong, nga na Lord, kinsa may akong ipadala? Whom shall I send? Isaiah chapter 6 verse 8. Nga na Lord, kinsa may akong ipadala? Kaya na actually needed ipadala. Para dili magwalang puso ng kaaway. Who will go for us? I said, King of Isaiah, here I am, send me. And then saying ni Lord sa verse 9. Paingan siya nga, Lord, nara ko, ready na siya. Nag-say yes na siya. And he said, yes, go. And say to these people, listen carefully. Sige, nag-ingon magkag-oo, sige, lakaw na. Pero mamati. Listen carefully. Say to these people, ingnan ni mga tawanan. Nga, listen carefully, pamati mong araw. But you do not understand. Namati, pero wa kasabot. Di ba tanan ang wala kasabot, nagbagot-bot? Kasagad
Nagara so kasabot, gabagot butyon. Ang nakasabot, maghilom mo ra. Kaya nakasabot man. Watch closely and learn nothing. Let's see the ESV in that version. He said, go, lakaw, and say to these people, ingnan ni mga tawhana, keep on hearing, nagsige nagpaminaw, pero kasabot. Keep on seeing, but do not perceive. Nakita apan, wa jud ka, perceive, wala gid ka, pamalandong. Verse 10. Make the heart of these people dull and their ears heavy. Sa kuno ang mga heart sa mga tao, tig-ana, gahi na. And blind their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and turn and be healed. Ang gusto ni Lord nga maulian unta sila sa ilang problema. Unang gipadangat niya ang iyang alagad nga si Isaiah. Kay mooy physical o spiritual doctor. Oh, mura siya kuan, doctor, surgeon nga mukuan sa mata, mukuan sa ilang heart. Oh, ingay na general doctor. General surgeon. Dili lang isa ka area ang iyang operahan, iyang magtagad. Nga naman so to bring glory to God if there is obedience. Because if there is no obedience, walay glory sa Ginoo nga madawat. Hello, walay glory sa Ginoo madawat if there is no obedience. So sa daw kuno, let's see the NLT in this verse. Harden the hearts of these people, plug their ears and shut their eyes, that way they will not see with their eyes, nor hear with their ears, nor understand with their hearts, and turn to me for healing. Kabalo lang gid si Lord, sila mga dalunggan, sila kasing-kasing sa tanan nila. Nalahi gyud. That is why sa to, I let my words as sharp as sword. Iyang gitugutan ng akong baba. Ang magawas ang baba sa makahait sa espada. Kaya nga na sila ka tig-a. Matod pa sa pulong sa Ginoo. So, Isaiah was called by God from the womb to carry the message of God strongly, sharply. Kaya nga naman, ingana na kanidad ang mga katawan sa Diyos sa pagkatig-an nila. Aminaw sila. Pero, dili mo dawat. Unang walay pagtubo. Amen. Maminaw nga walay dawat. We need nga ang atong kasing-kasing dili dry. Dili dry. Okay. I'll bring you to this example. It's just in the mind, not be seen. Okay, for example, magtanong ko karon og pareha na hybrid nga mais. Tulo ka butangan. Ang isa is bisa na nga na fertile tanan, pareha ang yuta, pareha ka tambok. Tulo akong ibutangan kapat. Ang isa tubigan. Ang isa uga na gyud. Ang isa na tubig gamay ra. For example, ingani kadako nga pat kana sa tulo. Kana siya taman sa ilalom naagay basa. Kining isa wa joy tubig pero pareha sila soil uga asa na tambok. Ang isa ang iyang tubig nga kabasa taman ra sa unsa man tunga or sa 1/4 ra. Pareha sila og itsura kung pagtubo? Dili. Diba dili? Pareha gitugad taon. Pareha ang soil. Tambok. Wala problema ang soil. Unsay problema, unsay kulang? Ang water. Kaya pareha man sa expose sa sunlight. Ang water. Remember, the water speaks like the Word of God. The Word of God is like water. Bulos sa Ginoo sa to sa John chapter 4, kung nasahid ka lang sa buhing tubig, nga kung makainom ka ani di na kauhawan. And that's the Word of God.
bisan pa o parihata ta o maayog kasing-kasing. Kung ang pulong sa Ginoo wala na bubuig ay sa pulong sa Ginoo, na ay diferensya. Amen. Hello. Ingan na. We need the Word of God as needed. Na din, kung madinawaton ta, ha? Bisan pag ting-init, kung naay kugi mamupo sa atong tanom, ang atong tanom, di ginamalaya. Kadugtong ko, pag uli na ako sa Friday sa gabi, ikikan sa kasal sa Malay-Balay. Hapit na to, alauna na dyan ko naabot sa BA. Pagtanaw na ko sa akong tanom, tinha kung akong kalamansi, tanglad, o sa di atong serpentina, nga nitid na ko na. Ay, bisa katulgo na ko. Ako, dyan tao, tukugihag, buniyag. Kaya ko, mabuntagan pa ito kayo, musamot na. Luin na kaisanan ang, kung di na matabang na ang dahon, tiskig na kaayo. Mamatay na, di ba? Na yung magpanang, dili pa maabot sa level nga, kanang, katupit umalaw sa giging mo, kugang na gid siya. Pero kung mukugang na gid siya, ibisan pabaguan ni mo, wala na gid na to siya masay. So nga na, ang kita nga mga katawan sa Ginoo, na mga panahon kaugata, delikado na unghan na tag-ayo, wala ta nakaban sa pulong sa Ginoo. Samot ng Holy Spirit. Delikado na, dry na kaysanan, dili na basin tabang. So the Word of God is grabe ka-helpful as we are recipient on it, receptive of it. Grabe. That is why si Isaiah, itawag siya si Ginoo from the womb, kaya nga na siya ka-needful ang iyang courage, ang iyang kaisog, nga mapadangat ang pulong suno, bisag sakit. Is iyang padangat matud pa sa pulong sa Ginoo. Now, let's have this next verse. Matud pa sa pulong sa Ginoo sa Isaiah 49. Isaiah 49. In verse 5 data. Verse 5. And now the Lord speaks, ang nag-story na po ng Ginoo, the one who formed me in my mother's womb to be servant, who commissioned me to bring Israel back to Him. The Lord has honored me and my God has given me strength. Ang Diyos, sige istorya, na siyang message, matud pa. Ang Diyos na nagtawag na ko, matud pa sa, tiyan pa sa akong mama. Himuon ko niyang sulugoon. Who commissioned me to bring Israel back to Him. Kaya na, layo na ang katawan sa Israel, gidala na sa Netherlands. Ipriso na dito sa iprisanan sa ICC. Sa korte sa ICC. Hello. Nag-commission ang Lord o iyang alagad nga mubalik sa iyaha. Di mubalik sa Philippines, mubalik sa Ginoo, katawan si Ginoo nga nabihag sa yawa. Amen. Who commissioned me to bring Israel back to Him. Kaya naman, ang katawan sa Israel nagpalayo na sa Ginoo. Naigiilang nga Diyos. Pero layo na sila sa Diyos. Amen. Gasulti ta Diyos, pero atong kasing-kasing layo na sa Ginoo. Bisan sa prayer mo na maglisod na tag-pray kay murag naagyoy gababag na to sa prayer. Gadi na tayo nga nakakonect. Di na to ma-feel ang presence nila mag-pray ta. Di na to ma-feel ang presence nila mag-dive ta. Di na to ma-feel ang presence nila mag-worship ta. Layo na tas Ginoo. Naginat na ito Ginoo. Gusto niyo mabalik. Dili enough nga nagsulti sa Ginoo, naghisgot na Ginoo. Gusto nila nga dayo ma-feel na to yung presence. Amen. Nagkan kayo nagsulti bisay ang gawa mo, musulti Ginoo. Gusto niya nga itong kasing-kasing duol nga makatulog pa itong luha kada tandong tos presensya sa Ginoo kay sige lang tagyawit pero layo na kay tas Ginoo. Amen. Christian ta paminawon pero layo na gid tas Ginoo. Apayon, pamilya ta sa anak tas Ginoo. Pero maulaw ta
kay singina nga na bersikulo. Maulong ta na nga naman. Dili madayag ang Christian ta. If ingana atong feeling, it means wala ka na to Espiritu sa Ginoo. Who commissioned it to bring Israel back to Him. Nanawag sila sa Ginoo. Pero layo na kuno ang ilang kasing-kasing. Nagpadala siya og alagad si Ginoo, called by God from the womb, para the people will not end to their tomb nga diin malaglag. Before sa ilang tomb, sa dili pa mabot ilang lubnganan, nakabalik siya sa Ginoo. Amen. Ayaw gid mo kumpensa nga ganahan tagsimba, makabot tagsimbahan. Ayaw lag-aim ang makabot tagsimbahan. Makaabot ka diya sa presensya sa Ginoo. Hello? Makasulod ta sa presensya sa Ginoo. Isig ta og anak, isig ta pangandoy nga makasulod ta sa holy place, to the most holy place where the presence of God ato ma-feel. Kay mo na naka duol ta sa Ginoo. Hello? Dili ikapanganti nga okay na kay nakaabot tag simbahan. It's not enough before the Lord. Amen ba? Dili na enough sa inyo nakaabot tag simbahan. Gusto ni Lord makaabot na sa iyang presensya. Hello? That is why ayaw ka conscious. Hindi ka gusto mo hila ka, ibilag makasala ka. Pugan-pugan imong luha. Gasugod ng Ginoo og tandog, gasugod ng Espiritu Santo og tandog. Di siya ka gusto mo hilag, nga nakakatiga. That I am commissioned to bring the people of Israel back to Him. The Lord has honored me and my God has given me strength. Itagaan ko nag-strength kadasig. Nga ang purpose ni Lord, madala ang katawan sa Israel. Balik sa Ginoo. O balik sa Ginoo. Ubalik og kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Ubalik og kadasig nga di ikaw malipayon, malinawon kang maalagad sa Ginoo, di kay gasagol ka. Samo ka pud ani. Kapoy yan na gid. Kapoy na. If there is complaining in our hearts, in our mind, kung natay pagbagut-but, na namuha tas blotos sa Ginoo, it means layo na tas Ginoo. Kay Espiritu sa Ginoo dili makatuno to pagbagut-but tas blotos Ginoo. Amen. So nga na igsuon. I hope you understand me. Okay na nga na ipait na naabot na simbahan. Ayaw pangandoy nga na ra inyong aim, inyong desire, inyong goal. Hello? Nga naman, outer court pa na? Hello? Outer court pa na naapas sa tabernakulo. Outer court pa na. Asa gani dapit ang word of God? Sa outer court or sa holy place? Sa holy place. Dito sa holy place, saba? Dili. Dili saba, kay maminaw man ka. Pero sa gawas pating sabaa. Kasagara, gasig saba-saba. Mabaw pa ang nga level. Ang tubig nga saba. Ang suba nga saba, mabaw siya. Apan ang lawom. Hilom na. Manang dili na to ka-question. Nadugaw na siya na Christian. Nga lagi nga naman. Nga naman. Kaya kung ang atong goal nga makasulod lang tagsimbahan, wala ta mangarap nga makafeel ta sa presence si Lord. Grabe ka, enjoy naman ni Lord. Kalipay nimo nga takdo ang imong soul, imong spirit na Lord. When that will happen, you could not able to hold your tears. Dili na nimo mapugan ang imong luha. Sa presensya ni Lord, wala matigas na tinapay. Wala matigas na puso.
You will cry out. You will shed tears. Grabe ang message ni Lord. Grabe, papati niya imong presensya. Kung nagitawag si Isaiah to bring the people of God back to Him. Bubalik nga mahinulsulon, mapaabsanon, madasigon, malahotay. Di ka nagbalik na sige lang pamantay. Tuara. Hello? We are not called by God to observe anybody. We are called by God to serve Him. To observe the law of God, not to observe anybody's weakness. Amen. Hello? Let's proceed to next verse. Verse 6. He says, you will do more than restore the people of Israel to me. Siya dili lang nga i-restore nimo ang makatawan sa Israel, balik na ko. I will make you a light to the Gentiles. Another nga purpose ni Lord na gitawag si Isaiah ni Lord from the womb. To be the light to the Gentiles. Una-una sa Israel. Isa lang ka nation. But this verse, ang sa ipasabot ang ninyo na verse, globally, nationwide. Kung ituboy na ta ni Lord sa other level, other scope, other dimension, because you are that responsible, you are that worthy of that call. Your connection is, ingana ka, powerful. Ato pa sa pulong suno, wala kay mahimo, but to obey. I will make you a light to the Gentiles, and you will bring my salvation to the ends of the earth. Himuon siya kahayag sa kanasuran. Nakailan niya. Why? Because God has called him. Itabag siya sa Ginoo. Ayaw pangandoy nga aron masikat ka sa kalibutan, may artista ka. Hello? Gusto gi kong sikat sa kalibutan, mag artista jud ko, magpakaulaw jud kag audition dito sa ABS-CBN dito sa GMA. Pag audition lang Dios ginharian sa Dios. Dili nas kalibutan ka sikat, dito pas langit sikat ka pa. Amen. Hello? Di pa kay mo kiko unsay imong role dito sa unsay role sa kanang sa salida. Himuon ka ditong mangkukulam. Kay mo na imong rule. Hallelujah. Di kay nga ni Lord sa rule. Among rule kung nakas artista diya sa story sa Ginoo. Ikaw na mo badlong sa mangkukulam. Di ka ikaw na himo mangkukulam. Amen. Hello. I will make you a light to the Gentiles, and you will bring my salvation to the ends. Let's see the ESV on that. He says, says the Lord, the Redeemer of Israel. He says, it's too light a thing that you should do to be my servant, to raise up the tribes of Judah, and to bring back the preserved Israel. I will make you as light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. Gusto ni Lord nga ang kaluwasan moabot sa tibuok kalibutan. Ug naa siya gitunggahan iyang mga katawhan nga isog mawali dili mahadlok. Look at the courage of Duterte. Cool lang gid siya nga gidako. Why? Tungod sa iyang kasing-kasing nga diin na siya gugmas katawhan. Na siya gugmas katawhan sa to. Mahal na yung taong bayan. Stricto siya. Pero na siya gugma. Ang isa dili stricto, pero walay gugma, pahamak tayo. Kuha ka ng pundo. Hello? Ano man? Ang tinuon ay gugma, dili ta niya, kuhaan. Tabangan ta niya. Amen. Muna sa Isaiah, naa siya'y gugma sa pag-obey ni Lord ka, naa siya'y gugma sa katawhan. Stricto si Duterte, pero naay gugma. Stricto si Isaiah, pero naay gugma. Hello? Naki, gugma is madayag na.
Pinagis atong sinultian og atong tinarbahuan. Amen. I will make you a light kahayag sa kanasuran. Tanaw siya ang leadership. Pagka ang leadership, ang pagka-alagad ni Isaiah. Grabe ang message. The Spirit of the Lord has anointed me to preach the gospel to the good news, to set the captives free. Nga ang tanang binihag, iyang tagaagkagawasan. Muadto siya sa mga dapit, sa mga binilanggo, para ang mga binilanggo is mahatagan o gagawasan. Di ka bilangguon sa kapobrehon, bilangguon sa tanang mga bisyo, bilangguon sa tanang kadautan. Sabto na ayo ang pulong sa Ginoo nga naaday di pang raise ni Lord ng mga istrikto pero naigugma. Hello. Nga kaya mapadangat ang pulong sa sakit man og dili. Sharp as sword. Sharp as sharp as arrow. Hait. Sama sa bangkaw matud pa sa pulong sa Ginoo. And because of that, matud pa sa pulong sa Ginoo, the salvation may reach to the end of the earth. Ang kaluwasan. Hangtod karon ang tumong og tingwa ni Lord nga ang kaluwasan maabot, ma-receive sa tanang katawan. Dili ang kawadon, ang kapobrehon, ang kadautan mo imuhari. But salvation, matud pa sa pulong sa Ginoo. Kaluwasan, dili kaalautan. Maluwas ta sa ato ikanami maluwas dili kay habwaan. Amen. Called by God from the womb. Ang leadership, nga din strong leadership, nga kaya nimo mubarog sa kamatuoran. Kaya nimo mubarog bisag sakit. Kay ingana ka kalig-on. Hello. Unang, salamatan ni Lord. Ngay nga na siya nagtagad nato, naagi pang tawag niyang alagad sa Ginoo, sumana sa iyang mahimo. Based sa iyang tawag sa Dios. Kundi na tumadawat na gitawag siya from the womb. Because nagsinatag, nagsilos na, nagjelos na matod pa sa pulong si Ginoo. Ato nang dakong problema. We are to find out what is the call of God in our lives. Atong susigon, unsay tawag nilo sa itong kinabuhi. Primero, para sa Israel pa ang tawag ni Isaiah. But along the way, tibuok na kalibutan. Mo-function ta regularly, mo-function ta humbly, mo-function ta sincerely, mo-function ta timely, mo-function la for the unity of everybody na nasa side sa Ginoo. Why? As we have that kind of affection and thoughts, God is glorified. So to bring glory to me. Maghatag-tag dumog sa Ginoo, himaya sa Ginoo. Whatever we do, do it heartily as unto the Lord, not unto men. Dagmay ug dagko nga buhat nato. Atong buhaton na para nas Ginoo, dili lang sa tao. Because kung para sa tao, say magpiki-piki man ta. Pero kung para sa Ginoo, magtinanood jud ta, magkasing-kasing jud ta. Hallelujah. We have to be wise enough. We have to use the discernment from the Lord. Ano man? As we seek God's guidance, we can able to do the will of God. Para this week, so salamat sa Ginoo. I have no intention to reveal this openly, but I have to. Just this week, nakikitandog si Ginoo. Si Pastora, ginan ko ni Lord, ihatag na ako ani nga money. Kay palit ni mo sa nina nga bago. Dili ukay-ukay. Wako na ngayon. Kay musugot ko ukay-ukay. Kung kano sa siya nag-ingo, siya karon lang pagtindog niya.
Hmm. So, wala kami mo, dawaton kay mo may ingon nila sa iya ha. So, lingon po ko nga, Lord, asa man po ng sanina imong gaanda? Unsa po ng sanina ah? Wapa na ko napalit diretso kay na busy jud kay sana. Ang tud nga na ay isa ka trabaho patrabaho na ko. Human pag mantutaryo sa itong pabili sa simbahan para sa annual report. Ko Lord, kinahanglan na ko makita kini di po na ko kay na ikasal. Balabay lang ko buti. Li ko nito una ko napilian. Unya, sige istorya tag iya. Hanto na siya problema. Ako gipawali man ko na gipaampo ang kumuod ay ni. Dili ko gipagsa, dili ko gipalit. Kaya na apa di, walihan. Ikulo asa man ko dapitan. Unsa po na sa nina imong gianda. So ingyan. Nga dito ko ang ako plano sa gugon na dito si Unitap ko mangita. Kaya naman di ipatap ni Lord. Kaya sa Unitap. Dito dahil sa Divisoria. Kaya na ay bunay butik dito. Kaya dito ko ikon kay naapa na ko walihan. Ingyan na. Wala ni mo gipangayo sa to ganina na i-reward ni Lord asa to nga verse. In verse 4. I will trust God for my reward. Wala pa ko lang itag reward. Ingyan na okay gid sa ako aning sana. Okay. Pero kita i-reward ta ni Lord through someone who obey the Lord. Nakawali, di pa ko pala ka. Sangad dito ni ma'am, na ako'y sakit, mamingani ma'am, nagtawag, akong tudlo ma'am, anak. Hindi ko mauba. Naghisgot na ko buwa, nagwali na kuhang to abot sa delivered kinanglan, maditat sa mga ancestor covenant with mga curses mo ni na. Ang tud nga, ampo ko sa iya ha. Ingko mo ode ay to'y purpose ni Lord. Nga naman, as we are called by God, we can carry the purpose of God. We can carry the purpose of God if we ask His guidance. Ikulod asa ng dapita, unsa na siya. Kung sa akong pantulo paghihatag ni Lord, nasanin, I love you. Hello. Ay mga putang, wala na ito gipangayo, pero because you are serving the Lord, you are called by God. So to, let's have that. Isaiah 49 verse 4. And the last is, in LT, I will trust God for my reward. Yet I leave it all in the Lord's hand, matod pa. Ako itugyan sa tanan. Ako itugyan sa kabut silang tanan. Kung ako isalig sa inong akong reward. Wala man ko every time nga magmuhat ko sa baton si Watcho ko yung nga, unsa pa kong reward ani. Mamuhat na jud ko pero God is giving me reward. Hello. Ayan. Why? Because when we are called by the Lord, as long as there is obedience, there is really an amazing favor from Him. Hello. Ayan. So we are called by God for a purpose. And as we are called by God for His purpose, He is waiting our response. Nag-abot siya sa atong tubag. Dili ta magtubag-tubag. Tubag ang ipaabot di magtubag-tubag. Daw Lord, oy, busy kay ko Lord. Diba? Busy kay ko. Pero pa magkita busy naman sa kalibutan. Pero spend time with the Lord. Ngita siya panahon. Nga naman, gusto siya o kaistorya, gusto siya ka-partner sa bulhaton sa Ginoo. Why is it nga ni adto pa sila ni si Robin Padilla dito sa Netherlands, silang kisa pa ito kauban dito. Because of love and concern. If we have the love and concern, we don't care about how much we spend. We don't care how far is the place. As long as we have the affection, we have the love, we can carry the things out from our pocket, out from our place. Hello? Katong pag-abot ko sa Valencia, balay-balay. Pwede mo adto dito. Kasal man to. Pero, because katong nga kaan, yung people to nato sa anak to sa itong membro. Yung people na sin. Because of love and concern, because of connection. Ngayon na. Why? If we value the relationship, the connection,
No matter there is distance already, layo na sila. Tuan na sila dito. But in the spirit, we have to value things. We have to value relationship. Amen. Because we are called by God to value the relationship to one another and our relationship towards God. To bring them back to me. Dahil sila balik na ko. Gusto ni Lord makabalik tas Ginoo nga madasigon malipan o pausanon. Kaya nga naman, mo nagikinanglan ni Lord nga atong gi-seek ang iyang presensya. Atong gipangita ang iyang presensya. Shall we close our eyes and pray unto the Lord? Thank Him for His message that He has given. Father God, thank you so much, Lord, sa imong kaayog magrasya. Salamat, Lord, for calling us to serve you, to praise you, to honor you, O God. Thank you, Lord, sa imong pulong. Nga diin, na adi ay mga alagad nimo, ipagtawag nimo nga modala sa imong sharp word, a sword, O God. Na adi ay mga alagad nimo, nagitawag nimo, O Diyos, nga mo padangat sa imong pulong, nga walay ka kulba-kulba, but has the courage to preach your word, O God, boldly, O God, without straining, Lord, sa imo mga pulong. Siluwi ka tayo pulong, adili ka tumulabing kawang, that we can always remember that you are the great and mighty God who wants us to be back to you. Makadbalik na kanimo, mabalik ang among gugma, mabalik ang among kadasig kalipay, mabalik ang among kaisog, O Lord God, sa pagpadayon, sa pagpangalagad kanimo, no matter what happened, O Lord God. Hallelujah. We are going to seek your face, O Lord God. Hallelujah. And turn from our wicked ways, O Lord God, so that there is healing in our hearts, healing in our mind, healing in our land, healing in the family, O Lord God. Thank you so much, O God. Bless us all together. In Jesus' mighty name we pray. Amen.